ang mga petitioner na magpresenta ng bagong argumento na magpapatunay na mali ang desisyon ng Korte Suprema na gawing constitutional ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement noong Enero. Ayon sa SC, ito ang dahilan kung bakit muli nilang pinagtibay ang legalidad ng kasunduan. Narito ang ulat. Bigong makapagpresenta ng mga bagong argumento ang mga petitioner, ito ang paliwanag ng Korte Suprema matapos ibasura ang motion for reconsideration ni dating Senador Rene Sagisag at ng bagong alyansang Makabayan at muling pagtibayin ang legalidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Amerika at Pilipinas sa botong 9-4. Ayon sa Korte, walang bagong argumento ang mga petitioner na magpapatunay na nagkamali nga ito sa desisyon nito noong January 12, 2016 na constitutional ang EDCA. Sa resolusyon ng SC, isa sa mga binigyang diin nito ang matagal ng otorisadong pagpasok ng tropa ng Amerika sa bansa sa ilalim ng umiiral na Visiting Forces Agreement o VFA at Mutual Defense Treaty o MDT. Ang EDCA na isang executive agreement ay sinasabing nakapaloob sa VFA at MDT. Kinontra rin ng Korte na ang exchange of notes ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa jurisdiksyon sa mga base militar ay isang pag-amyenda sa Military Bases Agreement. Anila, maiahalin tulad ang exchange of notes bilang kontrata sa executive branches ng mga pamahalaan. Panghuli, nilinaw ng SC na hindi na nila sakop ang hinihinging aksyon ng mga petitioner na itigil ang EDCA dahil hindi raw ito makabubuti sa bansa. Paliwanag ng SC, nasa kamay na ito ng ehekutibo o lehislatura dahil tungkulin lang nila na alamin ang legalidad ng EDCA. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.